Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na inyong napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Para po ngayong araw na ito ng Monday, ngayong pong February 17, 2025. Ayun na, bilis ng araw talaga. Kamusta na po kayo Monday morning? Araw ng Lunes, unang araw sa linggong ito. Sa atin hong mga muling pagsama-sama at magandang umaga din po. Good evening, kung anumang oras meron sa mga Pilipino sa ibayong dagat, mga kababayan nating overseas Filipino workers, lagi namin kasama kayo sa mga balitaan dito sa Pilipinas, especially ang mga balita mula sa Office of the President. Okay? Samantala, ito na po yung ating balita. Nagsama-sama ang mga cardiologists, mga doktor ito. Ito yung mga nag-oopera, di ba? Mula po sa iba't ibang dako ng Pilipinas para ho sa ika-50 anniversary ng Philippine Heart Center. Kaya alam na nga ba talaga may mga sakit sa puso. February 16, kagabi po yan, pinagdiwang daw po ang 5 dekada na paghahatid ng dekalidad at maasahang serbisyong medikal para ho sa ating mga kababayan na nakaranas po ng heart-related disease. Sa pagtitipon, pinarangalan din ang dating unang ginang na si Imelda Marcos, siyempre, at mga nagtaguyod ng Philippine Heart Center kasama ang kanyang asawa, siyempre si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasi sila ho talagang dyan nag-umpisa yung Philippine Heart Center. Ayan. Okay, congratulations. Hanggat merong, sana yung Philippine Heart Center magkaroon ng mga branches sa mga probinsya. Yun ang plano ng araw Kasi pagka may mga sakit yun nasa probinsya, pupunta pa ng Maynila. Kasi talagang mataas ang quality at magagaling ang mga doktor at hospital, yan nga pong Philippine Heart Center dito sa Quezon City. Ay sana sa lahat ng region o probinsya ay magkaroon din ng heart center para naman po hindi na sila pupunta yung mga malalayong lalawigan ng kababayan natin. Okay, nilinaw ng National Security Council, NSC, na walang ipinangako ang Pilipinas sa China na aalisin ito ang Typhoon missile, ng Amerikas dito sa bansa. Ito'y kasunod nga ng tangkang baliktarin na naman ng China. Lagi nilang ginagawa yan Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magugunita na sinabi po ng Pangulo na aalisin ng Pilipinas ang Typhoon missile, ng Amerika sa kondisyong itigil ng China ang lahat ng uri ng panggigipit nito at lisanin ang karagatang sakop ng Pilipinas. Napanood ko po yan. Lahat talaga pinagbabawal ng Pangulo. Yan ang kondisyon pero nababaliktad yata Pero binigyang linaw din po ng National Security Council Assistant Director General na si Jonathan Malaya na walang sinumang opisyal ng Pilipinas ang nangako sa China na aalisin ito ang Typhoon missile na ito ng Amerika. Bakit sila parang takot na takot dyan? Sabi ng Pangulo, itigil nyo ang lahat ng karahasan sa mga mangingisda, sa Coast Guard, at lahat po ng pangnanakop, pakikialam ng China, pwede nating ipaalis yan. Kaso hindi nga so hindi pwede yan. Sa kaugnay pa rin na balita, sinagot naman ni Director General Malaya ang kontrobersyal na komentaryo at bunga niya, bunga lamang umano ng imagination. Imagination, parang ganon. Pangarap kung ano man. Ang West Philippine Sea, malinaw umano na nakasaad sa Philippine Maritime Zone Act, isang batas, ang pagtataguyod ng West Philippine Sea. Gayon din ang pagtukoy sa kwalifikasyon ng mga karagatan ng bansa. Nanindigan din po si Malaya, tama ba, na naaayon daw sa batas ang pagkilala ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayun. Meron hong isang congressman na ayaw tawagin niya, pero balita ko ngayon medyo nagbabago na yata ng statement at patuloy po ang pagsasalita dyan ni Commodore Talyera. Diba? J. Talyera po ng Coast Guard West Philippine Sea na mali yung sinasabi ng iba. At ang kanyang pinanindigan ng Philippine Government, ng Philippine Authority, meron na West Philippine Sea. Talaga lang Muling ipinamalas daw po ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang lakas at dedikasyon nito na ipagtanggol ang bansa mula sa external threats. Ayan Ito ay makaraang isagawa ang muli ang ika-7 pagkakataon ng may tinatawag na Multilateral Maritime Cooperation Activity o MMCA
kasama ang piling pwersa mula po sa Amerika at Canada. Dito ay bumida ang mga asset ng Pilipinas gaya ng BRP Andres Bonifacio, PS-17, C-90 aircraft at ang mga search and rescue asset ng Philippine Air Force. Ayon. Binigyan din po ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagahan po ng nasabing pagsasanay para sa pagpapanatili ng katatagan at seguridad. Sa karagatang gayon din anya ang pagpapatatag ng mga pagtutulungan ng Indo-Pacific region. Yun, so pampataas ng moral ito. Congratulations sa ating military, sa ating gobyerno dahil patuloy pong pinaninindigan yan at yan naman ang kailangan talaga. 8 minuto na po makaraan ang alas 9 ng umaga. Tuloy ang mga balita pa rin. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines pa rin ang kanilang kahandaan para ho sa pananatili ng kaayusan at kapayapaan sa darating naman na midterm election ngayong 2025. Ayon kay AFP, ayon sa AFP, aabot sa 18,000 na mga sundalo ang kanilaan niyang ipapakalat para sa halalan at posible anya itong madagdagan pa sa depende sa sitwasyon. Inahalimbawa nila ang pagkakataon kung saan nagkaroon po ng agarang pagtugon ang AFP gaya na lamang anya ng inkwentro sa pananambang at iba pa at natutulong din ang AFP sa mga ginagawa ng Philippine National Police o PNP sa pagtataguyod naman ng seguridad sa ating halalan. Ayan. Una na nga po sinabi ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner pa rin na bahagi ng kanilang tungkulin bilang deputized force ng Commission on Election o COMELEC at suportahan ang seguridad ng eleksyon lalo na sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM Region. Ayun, so lahat. Actually, wala nang pipiliin. Lahat dahil ang midterm election nationwide. Worldwide nga ito kasi kahit sa abroad, although advance sa abroad, kung di ako nakakamali, parang April pa lang, butuhan na. Diyan sa mga Pilipino sa ibayong dagat. At dahil dyan, okay na. Ating pong makakausap si Colonel Francil Padilla. So, okay na po natin ito. Tagapagsalita, spokesperson ng ating AFP. At atin hong muling abalahin ngayong umaga at makikibalita tayo sa kailang mga galawan at mga paghahanda. Colonel, magandang umaga po. Good morning. Colonel Padilla. Yung mga taga-subaybay. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning, Sir Mike. Good morning po sa inyong mga taga-subaybay. Ay, salamat po sa oras. So, inabala lang namin kayo dahil alam mo naman, papalapit ng eleksyon. Marami rin kayong binabantayan, pero kailangan namin sumingit at kami makibalita. Kamusta na ang paghahanda ng AFP para sa ating eleksyon? Midterm election, nationwide po ito, Colonel. Yes, Sir Mike, no? Yung namang election season natin at pumasok na nga po ito, nakikipagtulungan po tayo, no, with the PNP under the umbrella po ng COMELEC. So sa ganito po, ang elections naman po natin has historically been faced with a lot of security challenges. May mga threats tayong tinitignan dyan katulad ng ating mga GTGs, yung mga local terrorist groups natin, private armed groups, and other hostile actors. May mga risks din po tayo that includes mga clan feuds, sa mga rido po natin, or political violence. But nonetheless po, sa lahat ng ito po, nabigyan po tayo ng PNP, ng listahan po ng iba't ibang areas of concern na tututukan po ng both the AFP and the PNP po. So ito po yung magiging basehan natin sa ating mga deployment. Okay. Kung ang PNP ay merong parang special concern o merong concern na silang identify na may baka magkaroon ng problema, ang military ba may sariling listahan ng ganyan o identify na sa ngayon na meron ding concern kayo na baka maging mainit ang kampanya at eleksyon dun sa kung anuman lugar? Meron ba, Colonel?
Eto nga sir, no, nakipagtulungan tayo sa PNP dyan. Ito din po yun sir, no, meron tayong 188 po na towns or cities po under ng category yellow. Ito po yung areas of concern po. Meron tayong 177 na towns or cities po under category orange. Ito po yung mga areas with immediate concern po. And mga around 38 towns and cities po under category red. Ito po yung mas heightened po yung alert natin. Ito po yung areas with grave concern. So dito sir, ang role po natin, nakikipagtulungan tayo sa PNP, no, kung nagmaman po tayo ng checkpoints, nag-secure po tayo ng transport ng mga balota at mga presinto po, no. Yan po additional po sa duty natin during election season, sir. Pwede bang malaman kung pwedeng maisupubliko? Ano yung mga particular threat or concern bakit nasama sila? Sila ba'y mayroong private army? Meron bang iba pang mga maaaring, meron bang flying boaters doon? Meron bang pandarayang plano? Anong nakikita nyong lalabag sa batas kaya naging concern ang militar dun sa mga lugar na ito? Colonel. So ito nga po, ang operation po kasi ng ating military, ng ating Armed Forces of the Philippines, during election season, tuloy-tuloy pa rin po yung ating internal security operations. So with this po, andyan pa rin po yung operations natin against our CTGs and LTGs po, no? To include na nga rin po itong ating private armed groups and other hostile actors po. Kasama na dito yung RIDO, sir, no? So nabanggit niyo po kanina, yung dun sa BARM is gonna be historical, pero na-move naman po ito. But tinitutugan pa rin po natin na ma-maintain po natin ang peace and order nonetheless, sir. Kanina nabanggit namin doon sa report na mga 18,000 daw yung dideploy daw po ninyo. Posible bang madagdagan pa ito dahil sa malayo-layo pa naman ang eleksyon pero siyempre malawakan ang monitoring? Pwedeng madagdagan pa yon, Colonel? Yes, Sir Mike, no? Ito pong number na ito, actually, totoo pong nagva-vary ito. Yung 18,000 na yan na napabanggit, sir, ito po yung mga dinetail po natin for election season sa mga requirements po na like checkpoints, mga precincts, mga ganun po. Patang nabanggit ko nga po kanina, tuloy-tuloy pa rin po yung ating internal security operations. Therefore po, ito pong 18,000 na yan, hindi po yan fixed. Ito po kung meron pong insidente, syempre po ang pinakamalapit na unit ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, magde-deploy po yan. Regardless of whether kasama sila dun sa deployed na 18,000. So kung ano po yung operations namin to respond to particular instances, gagawin po natin yan. Hindi po yan, hindi po yan fixed na yan lang po ang mga numero. So ang buong Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, nakaprepare po kami to augment in different capacities, sir. Okay. Colonel Padilla, maiba naman po ako dahil mukhang lumaganap na naman o meron naman mga propaganda ang China at yung kailang mga kakampiritong mga pro-China rin doon sa naging statement ng Pangulong Marcos noong nakaraan lang na yung Typhoon missile na controversial ng Amerika ay saka lang nila natin pwedeng alisin dito sa Pilipinas kung ititigil din ng China ang kailang pananakop, panghaharas dyan sa West Philippine Sea. So sa ngayon, ano ba talaga ang totoong posisyon ng ating military tungkol dito at ng maliwanagan at nang hindi naman maging biktima ng fake news at propaganda ng China itong isyong ito na binaligtad na naman ang sitwasyon? Colonel. Sir, sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, ito pong Typhoon missiles na to ay asset po ito ng Estados Unidos, no? Sa AFP, sir, we use it to upskill our personnel. Nabanggit na nga din po natin, no, na meron po tayong intention to also procure similar assets like the Typhoon missile. So ito pong pag-rehearse natin on how it's gonna be used and yung functionality po niya, parte po ito, no, tuwing meron po tayong mga exercises na nagaganap kasama po ang Estados Unidos. So nung una po nating nagamit yan is during the balikatan exercises, tinignan po natin, no, kung kaya nating mag-deploy ng similar assets to different parts of the country. Over and above that, no, nagamit din po natin ito sa Salaknib exercises. Ang tinitingnan po natin paano po yung paggamit niya, functionality niya, and all those things, no. So more on the training aspect po tayo at yun nga po leading towards our modernization efforts. Tinitingnan natin kung yung posibilidad for us to procure the same po na ganong mga assets po. Well, obvious na natatakot yata ang China dito sa gamit na ito ng Amerika na dito sa atin. Sana nga i-donate na lang, sana itulong na lang ng
US government, sa ating Philippine government, sa ating military itong gamit na ito, itong facilities na ito, itong Typhoon missile na ito para mapakinabangan natin, di ba? Ibig sabihin, para lalong tumaas ang moral ng ating mga sundalo. Di ba, Colonel? Sana nga po mangyari yun. Yes, sir. I believe that up to our higher authorities to mga ganyang usapin po, no, kung masuportahan po tayo ng Department of National Defense po dyan. Well, hindi matapos-tapos yung issue tungkol doon sa West Philippine Sea. Pero, siyempre, naninindigan naman ang ating gobyerno, merong West Philippine Sea. Matapos nga sabihin ni Congressman Marcoleta na wala daw West Philippine Sea. Hirap na hirap siyang kumambyo dyan eh. Ano bang dating sa military nito? Ang Coast Guard ay maingay tungkol dito. At tahasang kinukontra ng Philippine Coast Guard ang pahayag ni Congressman Marcoleta. Ano ba talaga ang tunay na posisyon dito ng ating AFP? Colonel Padilla, ma'am. Sir Mike, no, hindi naman po tayo nagkokomento ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa mga political issues. But ito po, ang West Philippines po is noong 2012 po, no, there was an administrative order to use that terminology referring po to the western part of the Philippines. And with that po, nanalo po tayo sa arbitral ruling, no, noong 2016. Ang UNCLOS po na mention niya na determine po itong exclusive economic zone natin. And ito po yung terminology for us to refer to that part of our country. And with that po, yan po yung dinedeployan ng ating Philippine Navy at any one time as it is our mandate po, no, to yung ating pong national security. And sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, no, tuloy-tuloy po tayo na magde-deploy dyan and ipagtatanggal po ang ating sovereignty and sovereign rights po in the area. Ayun. Okay. At dahil dyan, salamat, Colonel, sa inyong oras, pagtanggap ng aming tawag muli sa mga development at kami laging nakasubaybay at nakasuporta sa ating military. Salamat po sa inyo, Colonel. Maraming salamat po, Sir Mike, and magandang umaga po. Good morning, Colonel Francil Padilla, tagapagsalita po ng ating military, ng AFP. Ayan ang pangkalahatan. Kaya pag yan ang na-interview at nagsalita, walang fake news yan. Yan talaga ang paninindigan at development sa kailang ginagawa araw-araw. Okay? 19 minutes after 9 o'clock na umaga, dyan muna kayo at kami mag-break lang sandali. At halos nagsisimula pa lang po ang ating mga balitaan sa muling pagbabalik, siyempre, ng Mike Abilay. Balik tayo sa mga balita pa rin. Dengue, ito na. Outbreak na po, idineklara ng Quezon City government. Dahil dito, hinihingi ng lungsod ang cooperation at pagtutulungan daw ho ng publiko para mapigilan ang pagdami ng kaso ng dengue sa lungsod. Hinikayat din po ng local government unit ang mga residente na patuloy na makiisa sa dengue prevention activities tulad anya ng search and destroy, clean up drive. Ayan o, so paglilinis. Delikado ito. Mula kasi noong Enero 1, nitong nakaraang buwan lang, grabe, hanggang Pebrero 13, yan, bago nag-Valentine's. Ngayon taon, biglang tumaas ang kaso ng dengue sa lungsod na umabot na ho ng 1,708. Pinakamarami anyay na itala mula naman sa District 2 at aabot naman sa 403 at sa tatlo raw ang namatay. Uy, namatay na. Sinunda naman ito sa District 4 na mayroong 325 na kaso at ang tatlo rin dito ang namatay. May nakakamatay talaga. District 5 naman mayroong 267 kaso at tatlo din ang namatay. Laging tatlo pare-parehas. May isa din anyang namatay sa District 1. Para sa kabuang bilang anya, 10 na ang pinakaapektado sa nasakit ng mga bata, 10 taon. Ayan, 10 taong gulang na pababa. Naku, kabataan ang tinatamaan dito. Ingat po tayo, ha? Ingat po ninyo, nakakamatay. Ha? Mabuti lang doon sa District 6, hindi nabanggit. District 2, 3, 4 ang nabanggit, hanggang 5. Matindi, ha? Pero huwag na natin hintayin umabot pa kung saan. Ingat lang po tayo. Hindi biro yan, kagat lang ng lamok yan, pero nakakamatay. Lalo na po sa mga kabataan. Bakit mga bata ang tinatamaan ito? Nung ibig sabihin, yung nasa kalye, yung kulang sa aruga, kulang sa kalinga, dahil busy sa trabaho ang mga magulang, yung ganun ba yun? Naku, ingat po tayo, ha? Meron muna tayong live report, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas.
Pulis na nasawi sa banggaan nga po ng eroplano sa Washington DC, pauwi na ng Pilipinas. Ito yung masaklap. Kernel, nasakay doon sa eroplanong nabangga ng chopper sa Washington. Grabe, ha? Narito ang live report. Partner, kinumpirma nga nitong si Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na papauwi na ng Pilipinas ngayong linggong ito ang labi ni Police Colonel Pergentino Malabed na nasawi sa mid-air collision sa Washington DC. Ilalagat ang labi ni Malabed sa factory ng PNP sa Capo Crame simula Biyernes, Pebrero 21. Inilipat ito sa Manila Memorial Park sa Santa Rosa sa Laguna sa Pebrero 24, kung saan isasagawa ang kanyang cremation sa kinabukasan naman, Pebrero 25. Ang kanyang abo ay ilalagak sa huling hantungan sa Pebrero 27. Si Colonel Malabed, ang nagsilbing Chief ng Supply Management Division ng PNP, ay kabilang sa mga sakay ng American Airlines flight na bumangga sa US Army Black Hawk helicopter malapit sa Reagan National Airport. Nagpaabot ng pakikiramay ang pambansang pulisya sa pamilya ng ibang opisyal at sa mga kasamahan nito sa serbisyo. Ayon sa PNP, ang kanyang tapat na paglilingkod na may dangal, integridad at dedikasyon ay hindi malilimutan sa kanilang hanay. J. Mark Tagalan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayan, kakalungkot. Nagpunta lang yun sa Amerika para inspeksyonin yung bulletproof na in-order para gamitin ng ating kapulisan. Pero dahil nga ho sa paglipad, ayun, nasama siya dun sa aeroplanong na-aksidente. Naku, under investigation pa yan. Bakit ba nagbanggaan yan? Talaga lang, ha? Nakikirami pong muli tayo at masaklap yan, masakit dun sa pamilya. Official visit yan. Official na travel ng Kernel na pulis patungo ng Estados Unidos. Na-disgrasya pa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita daw po sa sinasagawang job fair na ginawa nga po dyan sa Tagum City, Davao del Norte noong Sabado. Kay February 15. Tiniyak niya ng Pangulo na palalawakin pa sa buong bansa ang job fair program upang mabigyan ng mas marami anyang oportunidad ang mga Pilipino na pinaghahayag at pinahayag din rin anya niya ang kanyang hangarin na matulungan ang bawat mga mamamayan na makamit ang tagumpay sa kanilang kabuhayan. Ayan yung pagkakataong magkatrabaho kayo. Ibinida rin po ang tagumpay ng job fair sa buong bansa na nakapagbigay na ng trabaho na higit 66,000 katao noon daw hong nakaraang taon. Dami na pala. Ipinunto rin anya rito ang ng programang trabaho para sa Bagong Pilipinas nitong Enero. Higit na 1,000 naman ang na-hired or on the spot ng kabilang dito ang 95 na mga beneficiaryo at kasama rin dyan yung 4Ps. So yung mga nag-a-apply ng trabaho, pati yung mga tumatanggap ng ayuda, nagkakaroon ng trabaho. Ayan, pag may trabaho na, mawawala na yung ayuda. Ganun ba yun? Sama-sama na yan. Ayuda, job fairs, at kung ano-ano pa ho. Ayan ang Lingkod Bayan. Ayan po yung bahagi ng mga programa ng gobyerno para umabot sa liblib na lugar, sa mababang level ng kalagayan ng ating mga kabayan, pasintabi na, para maisalba ang kanilang pamumuhay. Sa unang pagkakataon ay nagkita daw sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio. Ayan po ay dyan sa Security Conference sa Germany. Ayun, tinalakay nila ang pagpigil ng tinawag ni Rubio na destabilizing action ng China sa South China Sea at ang pagpapalakas ng ugnayan pang-ekonomiya ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ayan, Ayan, nakita niyo yung picture? Ayan, Secretary Manalo at saka po ang US State Secretary, bagong-bago. Dating senador yan, si Rubio. Ngayon po ay powerful dahil US Secretary of State. Kaya sa mga ganyang conference, yan ang kadalasang nagiging sugo at kinatawan ng Washington DC. Ayan, maganda yan. Tuloy-tuloy na po yan sana para mas maging maganda ang relasyon pang-seguridad at ekonomiya ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Pinagtibay ni Rubio daw po ang pangako ng US na alyansa nito sa Pilipinas habang binigyan diin ni Secretary Manalo ang kahalagahan ng matibay na cooperation sa seguridad at ekonomiya para sa mas matatag na relasyon ng dalawang bansa. Ayan, talagang idiniin. Sana nga po. Di ba sabi nga nila,
kasintigas ng bakal. Ayan, kasintigas ng bakal ang relasyon ng dalawang bansa at mananatili ito kahit na ngayon nasa ilalim na ni President Donald Trump. Yan ay nagsimula yung mga kasintigas na bakal na relasyon mula pa kay dating Pangulo, former President Joe Biden. At ngayon po ay itinutuloy. Ganun talaga sa Amerika eh. Kung ano yung mga napagkasunduan, ano yung mga makakabuti, tuloy-tuloy kahit magpalit ng presidente. Okay, Comelec, kinimok po ang publiko at mga kandidato na ipaaresto. Ayan ho, naku, ito na. Ipaaresto daw ho ang mga nagpapakilalang mga nag-aalok ng panalo. Grabe, ano, sabong? Nag-aalok ng panalo. Kapalit ng pera para sa eleksyon sa 2025. Talaga lang, ha? Mayroong gumagawa ng ganyan. Akin na yung pera mo, ipapanalo kita. Parang sabong, akin na yung pera mo, mananalo tayo. Dahil dadayain natin yung kalaban. Ganon, parang sabong, ha? Eh hindi po, huwag nating bastusin. At huwag po nating payangan na yung ating karapatan ay mayurakan. Yung mga botanteng boboto ay mawala ang boto nila dahil nga ho sa illegal na operasyon. Lahat ng illegal mayroong pananagutan. Lahat ng illegal dapat managot ang sangkot dito. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan po ang lagi nating sinasabi. Matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard, PCG, ang barko ng Chinese Coast Guard, China Coast Guard, CG, na mayroong bone number 5303. Ba, ito yung madalas nanghaharas, di ba? Palayo daw ho ng baybayin ng Zambales. Sa kabila nito ng malalaking alon na umabot ng 5 hanggang 8 talampakan. Ba, magalaw ang dagat pero nagtataboy tayo ng mga barko ng China. Ayon sa PCG, ang CCG 5303 ang pumalit sa CCG 3103 upang ipagpatuloy ang illegal na patrolya ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, naninatilian niyang matatag ang mga tauhan ng BRP Cabra sa kanilaan niyang misyon na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas habang patuloy naman na binabantayan at ibinudokumento ang mga agresibong hakbang ng China. Ipinakita rin naman ng PCG ang patuloy nilang matibay na paninindigan at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa at pagpapatupad ng international law. Ayan. Mabuhay ang Philippine Coast Guard, mabuhay ang ating pong military, mabuhay ang lahat ng Pilipino nagmamahal at nagmamalasakit sa teritoryo ng Pilipinas, Exclusive Economic Zone, hindi lang sa West Philippine Sea, sa lahat ng karagatan at isla na pag-aari nating mga Pilipino at ng Pilipinas. Ang mga hindi nagtatanggol dyan, makapili, mga traidor sa bayan. Kung sino yon, alam na ninyo yan. Okay? Sinuportahan ng House Speaker Martin Romualdez ang mga hakbang daw po ng Department of Social Welfare Development at DSWD na bumuo ng isang Unified Person with Disability ID. Ayun, system, tungkol sa ID. Panawagan din anya na mabilis ng sistema ng paglaban sa fake ID para daw maibalik ang tiwala ng publiko at masiguro na matanggap ang mga beneficiary nga po ng kanilang mga pribilehiyo. Sa gitna na rin anya ito ng paglaganap ng paggamit ng fake ID. Talaga naman, faking ID. Talaga lang, ha? May fake news na, may faking ID pa. Ano ba naman kayo, ha? Kaya hindi umuunlad kayo, eh. Kasi kayo ay dyan nakikinabang at inyong ginagawa. Pag fake, sabotahe yan. Pag fake, kasiraan yan. Kaya ho dapat, huwag yung pikehin yung ID lang, ganyan pa, ha? Michael Rogas may report ng Radyo Pilipinas, warehouse ng mga luxury vehicle. Naku, ito yung napakagandang mga kotse. At sinalakay ng Bureau of Customs sa Makati. Ano nangyari? Nung isang araw yata sa Pasay, meron yata bago ngayon. Pakinggan natin ang live report. Paring Mike, nasa kustodiya o nasa pangangalaga ngayon ng Bureau of Customs itong isang warehouse. Dito naman sa may JP Rizal, corner Taliba Street sa may South Drive ito, na kung saan kanilang ni-raid itong isang warehouse dito sa naturang lungsod upang sa gayon ay kunin or imbestigahan itong mga mamahaling sasakyan ito, paring Mike, na nakalusot sa Bureau of Customs. Ito ay base sa kanilang nakuhang intelligence report. Ito naturang mga luxury vehicles ito ay illegal na naipasok dito sa ating bansa matapos hindi magbayad ng kanilang taripa sa buwis.
hindi pa masabi ng Bureau of Customs kung magkano ang kabuang halaga nitong naturang mga luxury vehicle na itinatago dito sa isang warehouse. Ang kanilang maging system nito parang ay pag nailabas na sa Bureau of Customs ay dinadala sa isang warehouse at lalo pang pinapaganda o lalo pa nilang binibigyan ng mas magandang disenyo at naibebenta ito ng mahal. Sa aking pagtaya, parang hindi ito bababa sa mga 12 o hanggang 15 na mga luxury vehicle ang siyang sinalaki ngayon ng Bureau of Customs. Mga mamahalin ito ng mga luxury vehicle kabilang na ang iba't ibang uri na mga sports car na tanging mga may kaya lamang o mayaman lamang ang maaring magmay-ari nito. Mga karagdagan detalye pa mamaya sa ating pagbabalik kaugnay ng ginawang raid na ito ng Bureau of Customs dito naman sa isang warehouse na mga luxury vehicle. Mula pa rin dito sa lungsod ng Makati, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Paano naman na ilabas yan? Meron namang kumita dito. Kasi nung isang araw, ang balita ay doon naman sa Pasay. May niraid din sa Pasay, ganyan din po. Iba-ibang klase ng mga mamahaling sasakyan. Pinakamahina dyan 30 million, 40 million kasi Ferrari, Porsche, di ba? At kung ano pa. Meron pang Mercedes-Benz na nabanggit yan. So ito naman sa may JP Rizal daw Makati. So dalawa na ito. Paano ito nakakalabas? Sino ang kasapakat nito? Naalala ko naman yung expose doon sa Quadcom hearing. May tara-tara. Hanggang ngayon ba may tara pa rin sa customs? Pag may pera nakakalabas, nagiging bulag at bingi ang mga otoridad. Abay baka meron pa. Grabe talaga, na-expose na yan Kasi hindi makakalabas yan nang walang padulas. Dahil bilyon, daang milyon ang halaga ng mga coaching ito. Ang lupit sa Pilipinas talaga, ha? Dami nagpapalusot. 9:37 po na umaga, magbabalik pa rin ang mga balita. Siyempre sa pagbabalik ng Mike Abilay. Alas 9:41 na po ng umaga at this time ay ating muling kausapin si Police Colonel Randolph Tuanyo, ang PNP Public Information Office nga po siyang acting chief dyan at makikibalita tayo dito sa, may mga report na lumalabas na may mga fake video raw or may mga video na naman tungkol ho dito sa kampanya. Ano ba yan? Yung mga maduming galawan pampolitika. Tingnan natin kung paano ito namomonitor at anong gagawin dito ng PNP. Colonel, magandang umaga po. Sir Mike, magandang umaga po at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Salamat sa oras at pagtanggap ng aming tawag. Ano bang gagawin nyo dito sa may mga fake video ba ito na related sa eleksyon? May mga, alam mo na, may naghahanap buhay, may kung ano-ano mga illegal. So paano na monitor ito? Paano at anong gagawin ng PNP tungkol dito, Colonel? Sir Mike, ang una o original po na reklamo sa atin ay yung pong splice video. Pero makaraan po yung investigasyon na ginawa po ng ACG, lumalabas po na hindi siya splice video, meaning ito po yung pinutol-putol para po magkaroon ng desired results. Lumabas po na ito ay mga misleading video, Sir Mike. Mm-hmm. So, kahit na pinutol-putol nila yan, kung sino man ang nasa likod nito, di ba may pananagutan under the law, Colonel? Tama po, Sir Mike. Bagamat yung po yung pinag-aaralan sa Kongreso, kung mapapanood po natin, na ginagawan po nila ng batas yung merong disinformation, malinformation, tsaka misinformation. Pero sa kasalukuyan po, kung sakali po na papatak siya sa isang kasong libel, ang magiging kaso po niya ay yung cyber libel po, Sir Mike. Okay. Mm-hmm. Well, merong magandang balita na sinabi ang PAO, Public Attorney's Office, na parang merong ibibigay na libreng legal counsel or assistance yata sila sa mga pulis. So, paano ba ang coordination dito at paano ba ang implementation nitong order na ito o ng assistance na ito ng PAO sa ating kapulisan, Colonel? Katatapos lang po ng coordination meeting po na unyatinan po ng director po ng Inter Cybercrime Group na si General Bernie Yang. Yung nga po yung tulong na ibibigay sa PNP. Sir Mike, nais ko lang pong ibalita sa inyo na hindi po nalilimit sa splice video o misleading videos yung kasalukuyang kanilang pinagkakabalahan ngayon. Nandiyan din, Sir Mike, yung mga reklamo po sa ACG PNP, yung pong pagpo-question o disinformation sa kakayahan o integrity po
ng mga machines na gagamitin sa COMELEC. Kasali rin, Sir Mike, yung mga nirereklamo ng ating mga kandidato na mga nananakot po sa kanila. Yan po ay sa mga pinagkakabalakang na nakukuha po ng 24 hours na cyber patrolling po ng ACG-PNP, Sir Mike. Okay. Sana maayos ito. Colonel, maitanong ko naman, halos mag-iisang linggo na, mula noong February 11, ngayon ay 17, so more or less 6 to 7 days na, ang national campaign ng ating mga kandidato. Kamusta po ang monitoring ng PNP? Pangkalahatan, okay ba ang at least unang linggo ng kampanya, Colonel? Opo, Sir Mike, dalawa po ang datos na ating po mini-maintain. Una po, yung datos ng kabuuang campaign period na nagsimula po noong January 12. Tayo po ay nasa ika-37th day na po. Sa kabuuan po, isa lang po ang naitala natin na validated na elected relation incident. Ito po yung malicious mischief na kaso po sa Region 6. Ito po yung kaso ng mayor na sinira po yung kanilang nakapaskil na tarpaulin. At tayo po ngayon, ang araw na ito ay nasa 7th day po ng kampanya na nagsimula po ng February 11 para po ito sa kampanya ng senators and party list, Sir Mike. Okay. Doon naman sa issue ng di ba? Yan ang binabantayan. Baka mga pulis nagagamit na private security ng mga kamag-anak na kandidato. Bawal yan dahil may limit ang security ang ibinibigay ng PNP. Sa ngayon ba, okay ito? Wala bang lumabag? Wala bang nagpalusot? Pasintabi na doon sa ibang mga kamag-anak ng politiko, Colonel. Sir Mike, nalulugod po kami na ibalita na hanggang sa ngayon, ganun din po ang COMELEC ay nalulugod na wala po tayong mga pulis o AFP na nai-involve po sa pamumulitika sa darating na eleksyon. Katunayan po, Sir Mike, 3 grupo po yung mga inalis po natin na nagsisilbi na protective security personnel o yung PSP na tinatawag natin. Initially, Sir Mike, 665 sila na tinanggal po natin. Pero makaraan ang application ng mga VIP po nila o yung mga tinatawag na threatened individuals o yung TI, napagbigyan po ng COMELEC yung 360 at yung application po na mayroong 6 na diniper po at isa po dininay. Sir Mark, yung pangalawa pong grupo na tinanggal po natin, ito po yung may mga police na may mga kamag-anak po sa elective positions na hanggang up to 4th degree of consanguinity and affinity po. Meron po silang 1,600 plus po, Sir Mike. At yung pangatlong grupo, ito po yung PNP Personnel Makers Association po sa PNP at AP retirees. Meron po silang 95 na inalis po natin pansamantala at pagkaraan po ng election, maaari po sila maibalik sa kanilang mga pwesto, Sir Mike. Sana maintindihan naman nila dahil bahagi lang ito ng paniniyak nating lahat ng PNP at ng COMELEC na maayos ang ating eleksyon, kaya naman ganon. At related sa isyong ito, Colonel, panghuli na lang, kamusta yung checkpoint, yung gun ban? Mukhang okay naman. Nadadagdagan ba yung mga lumalabag, nahuhuli dito? At tuloy-tuloy ang checkpoint at gun ban, Colonel? Tama, Sir Mike, ang kabuuan po, magsimula po noong January 12 po, ay babot na po tayo sa 946. Pero kung bibigyan po namin kayo ng datos na simula nung election, nung campaign period ng mga senador at party list, meron po tayong 88. Ang 88 po ay bumubuo ng 9.3% ng kabuuang 946 para sa mga taong na-aresto. At sa nakumpiska naman po natin ay nakakumpiska tayo since February 11 ng 93 sa kabuuan ng 939 overall na confiscation. Ito po yung 9.9%. Sir Mike. Ay, yun. Okay, congratulations at sana makipag-coordinate ang mga civilian sa inyo. Colonel, salamat po muli sa inyong oras at update. Huwag kayong makukulitan sa amin. Madalas kami tatawag pa rin sa darating na mga oras at araw sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Mike. Okay, mga kaibigan, si Police Colonel Randolph Tuanyo. Siya po ang PNP Public Information sa Office. Siya yung acting chief. Ayan o. Okay, yan ang pagka sila nagbalita at nagpahayag, ayan ay lehitimo base sa kanilang monitoring record nationwide kasi yan ay sa headquarters ng PNP dyan sa Campo Crame dito sa Quezon City. Okay, simula kahapon, February 16, pinapayagan na ulit daw na makapanghuli ng isdang sardinas. Abay, masarap ito. Ang mga commercial fisher daw yung mga mangingisda, gano'n ba? Sa karagatang sakop daw po ng Zamboanga Peninsula. Ito ay matapos na ideklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR pagkatapos anya ng close
fishing season daw ho. Ayun, meron palang limitasyon ganyan. Particular na ho sa Sulu, Basilan, kita ho ng Sibugi Bay. Ayan, may parte ng Mindanao. Ayan ho. Ako, masarap ang isda dyan. Simula din ho ngayong 3 buwan daw po na ba ng paghuhuli nga po ng sardinas o isda, sardinas na conservation area noon daw hong November 15, 2024. Layo nito na bigyan ng daan ang pangingitlog at pagpaparami daw po ng, alam mo na yung pagpapalaking isda. Baka kasi maliliit pa, hinuhuli na sa loob niya ng 6,000 square conservation zone. Close fishing season daw ho ang tinatawag at ipinapatupad alinsunod sa BIPAR Administrative Order or Circular 255 Series of 2014. So, alam nyo, yung sardinas, akala nyo ganun-ganun lang. Alam ba nyo na ang ini-import natin o ini-export natin, by the way, export, pinadadala, binebenta sa Europe. Maraming bansa sa Europe. Ang sardinas doon galing sa Zamboanga. Akala nyo? Masarap po ang sardinas sa Zamboanga. Baka hindi pa kayo nakatikim. May mga kaibigan kayong taga doon, magpadala kayo o bumili kayo. Iba ang sardinas mula sa Zamboanga. Yan po ay ini-export pa natin sa Europe at kung saan-saan mga bansa. Akala nyo, tuna lang Akala nyo, pag sinabing Mindanao, tuna lang. Hindi po, yung sardinas, yung maliliit. Mabentang-mabenta yan at masarap yan. Pinagmamalaki yan ng mga taga Zamboanga, not only Zamboanga Peninsula, kung hindi talagang mga taga doon sa area yan. Okay? Ipinag-utos na ho ng Quezon City School Superintendent Division Office daw po, School Division Office, ang pagpapaigting ng kampanya kontra dengue sa mga paaralan sa lungsod ng Quezon nga po. Dahil nga po tumataas Sa inilabas ho na memorandum, inuobliga na ang School Division Superintendent na si Carlene Sidelia, okay, na mga paaralan na magpatupad daw po ng preventive o proactive measure daw po upang maibsan ang pagtaas ng kaso ng dengue sa mga paaralan at komunidad. Bunga ito ng idiniklarang dengue outbreak nga po ng Quezon City Government, ang active na mga paaralan sa lungsod na tinatawag niya magkaroon kayo ng clean-up drive, maglilinis, at health education, prioridad niya ng kalusugan at mag-aaral o mga mag-aaral at ang mga guro. At stop din ho ng mga eskwelahan o mapila rin si Sidalia sa mga magulang at guardian na bigyan ng proteksyon ng mga bata laban sa lamok. Ayan Abay, may namamatay Abay, delikado ito. Naku, napakahirap pong makagat ng lamok dahil una-una, hindi mo alam kung nasan yung lamok. Hindi mo alam kung hindi naman pwedeng habulin niya. Basta may lumilipad-lipad dyan, yung pala nakakamatay na. So kahit sa loob ng bahay, sa loob ng kotse, sa mga opisina, sa labas ng bahay, lalo sa mga basa-basang lugar, merong mga tire dyan, mga dahon-dahon, o garbage, or damit na use na hindi nalalabahan. Ako, pasintabi na po sa nag-aalmusal. Yung mga lugar na may mga napabayaan, yan ang tinitirahan ng lamok. Lalo na po yung mga balde, batya, kung ano man dyan, tabo, o kung ano man meron dyan, na may naulanan, tapos may nakatenggan tubig. 2, pangatlong araw, may kiti-kiti na yan. Sunod na araw, dengue na yan. Patay kang bata ka. Hindi bababa sa 15 tao. Patay sa stampede sa istasyon ng tren sa India. Mabuti na lang at sa India, hindi sa Pilipinas. Pero kawawa rin naman, stampede, bakit? Gaagawan sa kanila? Bakit nag-i-stampede? Public transport yun marami rin nangyayari sa India. Alam mo yung India, isa sa pinakamaraming tao. 1.4 billion ang tao dyan. Kaya nakita mo, nung magkaroon ng matinding COVID, dami rin na disgrasya sa kanila, pero nakamubun kaagad sila. Napakarami. Mas marami ang India kaysa sa China. Di ba sabi ang China nasa mga 1.2, 1.3. Ayan hong India, 1.4 na, more or less, billion. Grabe. Tayo, 115 million pa lang. Pero parang asikip-sikip na natin. Sa kanila, billion. Pag nagbulungan sila, mabibingi tayo. Bulungan pa lang, bibingi na tayo sa dami nila. Sa isang pahayag, binalaan daw po ni Pangulong, ni Pangulong Marcos Jr., ang publiko na maging mapanuri daw sa darating na halalan. Upang hindi niya maulit ang panahon ng nais gawing probinsya ng China, ang Pilipinas. Iginit rin niya na hindi dapat mawali ang bansa sa panahon na nilalako ito bilang sugalan ng mga dayuhan. Yun ang speech na isang araw, kulang pa nga yung story yan Sabi nga, huwag na tayong bumalik dun sa tukhang,
Di ba? Marami sinabi dyan. Nag-react nga dyan yung meron pa nga dyan suka. Kaya yung Team Suka ay wala naman tinukoy ang Pangulo kung sino yung suka yung naghatid ng suka. Hindi naman sinabi ng Pangulong bumili ng suka. Sinabi ng Pangulo, yung mga naghatid ng suka, kumandidato na. Abay, merong grupo ho na biglang nag-react at nagagalit kaagad. Kaya nabansag ang Team Suka. Kung sino yan, bahala na kayo. Samantala, abangan mamaya, Bagong Pilipinas. Ngayon, si Secretary Hans Leo Kakdak, Department of Migrants Workers, para sa kanyang ginawa noong nakaraang taon at kanyang plano at gagawin ngayong taong ito, 2025. Kasama si Weng Hidalgo, Joey Villarama, alas 12:30 ng tanghali, mamaya yan dito sa PTV4. Hanggang dito lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo ulit bukas dito sa PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abby Live, para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas, salamat po.